time check na po. Alas 7 na po ng umaga, mga ka-double Dutch. Tara na po. Maulan pa din mga ka-double Dutch. Ayan na, papunta na nga po tayo sa ating journey. Wow, new journey ulit guys. Hello mga ka-double Dutch. Andito na po tayo sa hospital. Pero naulan pa din. On time naman tayo guys. Kasi hanapin pa natin yung yung floor. Wow. Ay, malaki tong hospital na to. Oh. Ayan, tignan nyo. Diba? Grabe! Nakaka-nervyos, guys. Nananarvyos ako. Ayan. Oh, may pastatwa pa silang ganito. Ito na ang ating hospital. Medicine, MCL. Medicentrum Leeuwarden. Ayan. Ito nga, dito ko nga gustong pumasok nun, guys. Maging isang nurse. Kasi lang baba ng bigay nila. Yun lang. So, muna. Tapos dito banda yung canteen. It's all in our hands, this life of time. It's given to us all. Yan, may pahagitan sila, guys. It gathers round each Walang night. make-up. Kailangan mag-cream ang mukha. Ayan guys, halos lahat ng mga shop dito sarado pa. Ayan, lalakad na tayo papunta dun sa sa It is all in our hands, it is all in our ating department. Ayan na guys, ito tayo sa elevators. Ay, kailan yun? Ayan na guys, malapit na tayo. Dito na, see. Ayan mga ka-double Dutch, 7:50 na ng umaga. Dito tayo sa waiting room. Kasama si parang Hubert. Dito may bag ako just in case. Nervous ako guys. Antayin ko daw yung nurse na magbe-prepare sa akin. Good luck guys. So, yun na nga guys. So, ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa akin. So, yan. I'm alive. Welcome to my channel, Pinay Double Dutch. So, guys, nung nagbiyahe kami papuntang hospital, 6:45 pa lang ng umaga. Umalis na kami para maano yung traffic, ganyan, kung may traffic man. Tapos, before 8, dapat kasi before 8 o'clock ng umaga, dapat nandun na kami sa hospital. Kasi nga, mag-ready, ganyan, may mga instructions pa silang mga sasabihin. Ayun na nga, so, hindi pa sumisikat ang araw, nandun na kami sa hospital, guys. Ayan, oo. Tapos, so, 8 o'clock nag-start na pong interview, ganyan, kung ano yung mga, sinabi ulit kung ano yung gagawin sa akin, operahan ako. Tapos yung mga anesthesia na ilalagay, mga ganun. Tapos, kailangan wala akong makeup, piercings, walang mga metal, walang jewelry, walang makeup, walang cream, ganyan. So, to make sure lang na nasunod ko lahat ng mga instructions nila before po ng operation. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat, yung fasting. Dapat, after 12 midnight, dapat hindi na ako kumain. Hindi ako nagkape or something. Tubig lang. Pwede tubig lang. So, yun. So, chinek nila, okay naman. Pagdating ng, ayun, pumunta na ako dun sa room. Nakita nyo yung bali dun sa room na yun, 4 na beds yun, parang for preparation for OR. So, just in case, tapos pwede na, okay na yung OR, tatawagin isa-isa. So, ako nga yung unang tinawag dun. May katabi ako nun sa kabila.
Tapos yun, after 8 o'clock ng umaga, yun na. Tapos around 9:30 ng umaga, tinawag na ako para pupunta na nga sa sa operating room. Oo. So guys, ang kagandahan dito sa Netherlands, ang isa sa pinaka maganda talaga yung healthcare system nila. So, before sila mag-decide na operahan ako, lahat ng mga test, lahat ng appointments ko sa mga doktor, ganyan, wala akong binayaran guys. As in, wala akong cash out, wala. Kasi included yun lahat sa aking insurance. So, insured tayo guys, yun yung pinaka-importante. Pag insured ka dito, lahat po nang gagawin sa'yo. Kahit na heart transplant ba yan, or yung sa brain surgery or something, ooperahan ka nila. As in, walang may pera ka ba, ganito yung gagastusin, walang ganun. So, yun. So, panatag naman ako guys, kasi, so, pagpasok, may appointment ako, ganyan. So, start ng operation sa operating table pa lang. So, minove nila yung bed ko, ganyan, pinunta dun sa operating room. Ayun, nagpakilala yung mga staff doon, yung mga doctors. Dalawa yung doctor na mag-oopera sa akin. Isang yung surgeon, tapos isang assistant. Tapos dalawa yung anesthesiologist. Tapos OR nurses. Tapos merong isang napaka mahalagang tao doon. Yung pang-pito na tao. Hindi ko alam na yung pangalan niya. Maria ata yung pangalan niya. Basta babae siya. Di nasa operating table na ako, yung swero ko nandun. Tapos nung bago nila ako patulugin, merong isa doon, yun nga, yung si Maria, sabi niya, nandito siya sa left side ko, hinawakan niya yung kamay ko, sabi niya, pero Dutch, hawakan mo lang yung kamay ko, andito lang ako sa tabi mo, paggising mo wala na ako, sabi niya. Tapos, tapos parang nandun siya for encouragement or something. Sabi niya, hawakan mo lang yung kamay mo, andito lang ako, huwag mong iisipin na mag-isa ka lang. Basta Dutch yun. Tapos tumatango-tango na lang ako. Pero nakikita ko dun sa mata niya na super sincere siya. Tapos nakakagaan ng loob kasi hindi mo alam yung mangyayari kung, di ba, sa operating table. Hindi mo alam kung magiging successful or hindi. So may yun, si Maria, may isa siya dun sa nagpakalma sa kalooban ko na magiging okay ang lahat. Just, trust. Magkaroon ka lang ng tiwala sa mga taong nandoon. So yun, hinawakan ko yung kamay niya habang nilagay na yung hose para dun sa anesthesia. Hindi ako tinusukan. May tinusok dun sa swero ko. Tapos yung host, pampatulog. So habang syempre nagka-countdown sila. Habang yun, kinakausap nila ako ng pangalan ko. So, sinasagot ko hanggang sa, nung pagdating na dun sa birthday ko. So, what is your kabordadatong? Sabi yung, ano yung birthday ko? March. Tapos nakatulog na ako. Wala na, tapos yun na. So, yun, humigit ko mo lang 1 oras po yung operasyon ko, guys. Kalaan nyo yun, 1 oras. Matagal din yun na, napakahaba. Isa yun sa pinakamahabang oras, 1 oras sa buhay ko. Nakakakaba kasi, iba kasi yung feeling na pag ikaw na yung nandoon ba. Grabe. Iba yung feeling, kakaiba, hindi ko ma-explain. Basta yun, so after 1 hour, eto na, nandito na ako bumalik na ako dun sa room. Para sa, ano ba to? Nakatulog pa daw ako ng 1 oras eh. Tapos, after 1 hour, nagising ako. Tapos, Miss Ruth, nandito ka na. Nandito ka pa rin sa operating room, waiting area. Andito ka sa room mo. So, yun. Nagising ako. Kasi yun, tinawag na nila si Hubert. Ayun guys, what an experience. Ito nga yung room. Papakita ko sa inyo. Hello mga ka-double
Meron pa tayong ganyan. May pink yung ano, hinaplos-haplos nila dyan. Tapos, dalis na nila yung swero ko. Dalis na nila yung swero ko. Pero andito pa tayo ngayon. Gusto ko na umuwi. Ayaw pa nila ako pa uwiin. Andun yung kanaroon siya, Mako. Empty beds. Pwede na ako minom ng tubig. Time check, guys. Alas 6 na ng gabi. Pero pwede na daw tayo umuwi. So, I'm happy. So, naka-wheelchair tayo ngayon. Tama kasi parang yung bird. Ayan na, lakad na tayo. Kahit lakad na. Tinutulog niya na ako. Hindi ako masyadong naka-ano. Lakad tayo. Is it here? Of fame nila. It's a long walk. And then we're gonna use the elevator. Oh, you're gonna roll me on the stairs. Yeah. And then you're gonna where? Here. It smells food. So hungry. You take the morphine and diabetes as much as possible. If you don't have enormous pain, andito na tayo sa labas ng ospital. I'm so happy hindi na ako mag-stay doon ng buong gabi. Oo, dahan-dahan lang tayong maglakad-lakad. Ito na guys, may pa-bridge sila dito maganda. Ikot tayo ng konti. Ayan, nakapagbayad na si parang Hubert. Ayan na. Opo. Ayan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang tayo.
Ayan. Ayan, guys. Kunting, as in, ano lang. Kasi ano eh. Di ako masyadong makalakad ng mabilis. Masakit. Pag ano, ang sakit. Kasi wala na yung effect ng anesthesia. Pero meron akong mga pain relievers na binigay nila. So, medyo kaya pa naman. Ayan. Punta na tayo sa sasakyan. Ay, danke Scott. Salamat. At hindi tayo pinabayaan ni God. Grabe. Sobrang bait niya. At naging smooth naman ang ating operation. Oh, may sasakyan. Where's the car? Oh, see, you park so, fail. Ja, nu gaan we op B-parkeer gaan. Net niet. Wat? Ik ben invalide. Ik ben niet invalide. Okay. Thank you. Sa what? Medisch centrum. Yeah. Medisch centrum. Hindi, salamat sa successful na operation. Oo. Uwi na tayo, guys. Ooh. Oh. Ito yung aking mga gamot. O, tignan nyo, nakaganito siya. Ayan. Oh. Ayan yung gamot. Naka-ready na siya. For example, Dutch kasi, guys. So, Dactway, ibig sabihin day 2. Tapos ito yung mga gamot ko. Yan. Meron akong naproxen, oxycodone, tsaka paracetamol. Mostly ganon. Tapos, yung iba, oxycodone, tsaka paracetamol lang. Ito yung ganito yung itsura niya. Ganito yung itsura niya sa likod. Makita mo lang yung tabletas. Oo. Yun lang. Hello guys! Magandang araw. Sunday ngayon. Play safe! Pinadalhan tayo ng pagkain ni Mami Precious. Grabe yung bait niya. Hindi ako masyadong makatayo. Wait lang. Ito natid ni Paring Teban. Mami Precious, salamat. Can you unpack it, Scott? Oh my God, so sweet. Oh no. So fair. Too many. Too many. Hala, salamat sis. Bakit gan? Oh my God. Oh. Wow naman, kadami. Hala ka ta. She cooked all this. Oh, yeah. Oh, champion. Yeah. You want me to unpack all this? Oh, we're gonna eat one by one. Kijken, one by one. Yeah. Oh my gosh, sis. Oh, nakakaiyak. Oh, sorry. Grabe, napakabait mo naman. Uy, wag ka magbabago, ha? I love you, sis. Salamat. Grabe. Salamat talaga. So guys, inisa-isa po nating inalis na yung cover. Ito na yung pinadala ni Mami Precious. Grabe yung... Ay, speechless guys. Meron tayong fried rice, may pansit, may mushroom na may karne. Tapos parang menudo ito. Ano tawag dito? Hindi ko na. Basta may gulgulay. Lumpia. Tawag ito. Parang kasaba cake, leche plan or something. Basta ganun. Allah, sarap. So, unahin muna natin kainin ang lumpia. Salamat talaga. Grabe. So, guys, ito pala, ito yung handa ni Paring Kenneth, ni Baby Kenneth. Kasi nga 1-year-old na siya. So, sad lang kasi hindi tayo makaka-attend. Pero ito na, guys, oh my God, natin ito ni Paring Teban. I'm so lucky, guys. Ang bait ng aking kapitbahay. Mami Precious, salamat. Kainin na po natin ang lumpia. Mami Precious, salamat. Ano ba yan?
Thank you talaga. Love you. Guys, nasimot po ang lumpia. Mami, princess, salamat po pa yun. Grabe, sobrang sarap. 100 over 100. Thank you. Next one na guys, so itong kasaba cake ni Mami. Grabe. Uy, ang sarap. Ngayon ko lang natikman tong kasaba cake niya. Uy, oh, sarap oh. Yummy. You like it, Yub? Naubos na. Mamaya ulit, ulo.